Hi, kamusta po kayo? Alam niyo po sa panahon natin ngayon, maraming umaangkin, ako'y Christian, ako'y mapupunta sa langit, ako'y may buhay na walang hanggan. Pero ang tanong, paano ka nakatitiyak? Kaya ngayon, ating tatalakayin isa sa mga ebidensya kung ano yung totoong pananampalataya. Kaya huwag niyo itong mamimiss ha, pakanoorin niyo ang video na ito para malaman ninyo kung yung ang ebidensya na to ay totoo sa atin o hindi. See you! Tayo po ngayon ay nagsimula na sa ating pong bagong serye, and praise God that when Pastor Peter and Pastor Paul opened up the series, kung maalala ninyo, it's about real faith, living wisely according to the book of James. Now, gusto ko lamang po kayong palalaanan, pag tuwing tayo po'y mag-aaral ng isang serye, total isang aklat yun, aralin na natin in advance. So when you study, may I encourage you, ganito ho magbasa para hindi kayo malito. You read it, parang ni-scan nyo lang. Try to understand the very theme. Ano ba yung pinaka-tema ng author? Pangalawa, tingnan nyo din po, ano yung pinaka-konteksto nung sinulat niya ito. Kasi marami ngayon, kaya nalilito sila when it comes to reading the scripture. They get one verse, then they try to interpret it with their own bias. Hindi pwede. Basahin mo kasi may tema yan may author yan. So, basahin mo, bakit niya sinulat ito? Bakit niya ito sinabi? So, basahin nyo, anong klaseng literatura ito? Ito ba ay tula? Ito ba ay prose? Diba? Kung ito ay prose, basahin mo as a prose. Naintindihan? So, ito ba ay pagsasalarawan o ito ba ay utos? So, titingnan natin yon. Kasi kung seryoso tayo sa Panginoong Diyos, gusto natin, tiyak tayo sa binabasa natin. Kaya huwag niyong sisisihin, maging ang mga guro, ay manloloko yan. Walang maloloko sa mundo kung hindi ka magpapaloko. Okay ba yan? Pakisabi sa katabi mo, huwag kang magpaloko. Di ba? Kaya sa atin po, meron tayong D-group to review, to examine yung pinag-aralan natin. Bukod pa doon, you have your own personal Bible. Aralin nyo. Huwag lang kayo basta makikinig sa internet. Aralin ninyo. Kasi marami lahat, parang ang gagaling Parang lahat na lang na nagsasalta sa mundo, tama. Pero pag inaral nyo, lahat sila may tama. No? Kaya ingat tayo. Sa totoo lang, sino bang haharap sa Diyos? Ikaw lang mang individual Hindi mo naman sabihin, sabi ni Pastor Bong si Pastor Bong nandun na sa impyerno. Gusto mo sumama? O gusto nyo bang ganun yun? Siyempre, ako ayokong sisihin ko ang ibang tao sa mga ginagawa ko sa buhay. Dahil at the end of the day, I will be responsible for my own choices and decision. Amen po? Ganon din tayong lahat. So I encourage you, if you want to live wisely, because among the scholars, they consider the book of James as the word of wisdom, as a book of wisdom na parang Proverbs. Pero kung titingnan niyo mabuti, ang dami niyang mga turo na nakadikit doon sa Sermon on the Mount. Kaya napaka-importanting inaaral ito. Now, for example, I just give you an overview na so far binuksan na ni Paul nung last Sunday, o kagayon din ni Pastor Peter if you are attending the morning service na nakarating kayo ngayon sa hapon dahil hindi kayo nagising kanina. Pero, etong sabi, now, if you look at the book of James, ang ini-issue niya dito, yung faith. Yung faith, di ba? Yung faith mo, sabing ganon, if there is no work, it's dead. So he's not attacking yung faith na dinidiscuss ni Paul. Sinasabi kasi ni Paul, we are saved by faith alone. So hindi sila magkakontra. How would I know? Kasi, ang sinasabi ni James dito, yung kay Paul telling us how to be saved. Ngayon, how can you be sure na tama yung faith mo? Yun ang dinidil ni James. Sinasabi ni James, may ebidensya yan. Si God, alam niya kung sino yung totoo at hindi. Pero tayo, hindi natin alam. So sabi nga lang, any Tom, Dick, and Harry can claim that he is a Christian unless you look at the fruit. Kaya sabi ni Jesus, you want to know them? Know them by their fruits. Tama? So, doon mo rin. Gayon ang sinasabi ni James. Kaya sabi niya, sa una pa lang, makikita nyo, real faith perseveres under trial. Yun yung diniscuss last week. Kasi ngayon, ang dami nagsasabi, Christian sila. Pero maririnig mo, nagpapakamatay. Hindi ko sinasabi nagpakamatay na may sakit. Pero yung nagpapakamatay na sumuko sa buhay, dahil parang wala ng pag-asa, teka muna, kung tama yung faith mo sa Diyos, bakit ka susuko?
Kaya ang dami ngayong mga Christian, ang daling sumuko. Hindi lang sa pagpapakamatay. Nagre-resign agad sa trabaho, ayaw na mag-aral, bumagsak lang. Ano ka ba? Hindi lahat ng bumabagsak sa eskwelahan, hindi na nagtatagumpay sa buhay. Karamihan na nakilala kong matagumpay sa buhay, bagsak sa eskwelahan. Bakit? Hindi sila takot bumagsak. Sanay sila. Yung mga matatalino na laging honor, minsan sila pa yung nagfe-fail sa buhay. Takot sila magkamali. Kaya tatandaan ninyo ito, ang ating buhay nakasalalay sa Diyos. So sabi nga, we are to what? Consider. Kasi nung tinuturo ito, marami ngayon sa mga nanampalataya, ang tinuturo, pag naging Christian ka na, wala ka ng problema. Hindi totoo yun. All the more you will have more problems. But problems are natural. You cannot avoid it. Kaya lang, itong tiyak ako, because of God who is with us, no problem can defeat us. Amen? Walang problema. Bakit? Our God is so great. Now that I know Him personally, why should be afraid of problems? Hindi ko sinasabing, problem, I welcome you. Hindi ako ganun. I bring the problem to God and praise God, He taught us how to pray. Ano sabi niya? Lead us not into temptation, but deliver us from evil. It is an act of humility. It's a prayer of humility telling God, Lord, help me. Unless you help me, unless you deliver me from evil, I cannot overcome it. Nagkakaintindihan? Hindi tayo nagmamalaki na kahit ang problema dumating, okay. Hindi. Ang sinasabi natin, Lord, kung dumating yung problema, thank you, kasama kita. Hindi ako mag-isa. Di ba? At sa totoo lang, nasa unahan ka pa. Okay ba yan? Pero, kung maari lang, huwag mong paratingin. Di ba? Kasi nagpapaalam naman si Satan bago gawin eh. Naalala nyo kay Job, nagpaalam naman bago gawin. Si Peter, nagpaalam bago gawin. O di magsabi ka na kay Lord, huwag mo siya payagan, huwag mo siya payagan, huwag mo siya payagan. Eh hindi ka nag-pray, nauna siya na nag-request. Tama? Kung nauna siya nag-request, yari ka, hindi ka prepared. Kung pinayagan, deliver us from evil. Praise God. At least, we can run to God. Kaya sabi natin, sabi nga ng Bible, diba, consider it all joy when you encounter what? Various trials. Hindi lang basta trials, ha? Various, ang dami. Alam niyo ang problema, itong nature ng problema, kung dumating, barkada. At minsan sa sobrang tuwa, ayaw umalis agad. Nagkwentuhan pa. Nakakatuwa itong lugar na ito. Nakakatuwa. Tinutulugan lang tayo. So, nag-stay sila na matagal. Kaya naman, we need to, tandaan natin, itong Christian life, we don't just persevere. We consider it joy. Diba? We rejoice in it. Hindi, Lord, titiisin ko ito hanggang makatapos. Kahit ano mangyari, titiisin ko. Hindi, dapat yung masaya ka na, Lord, I know this is good for me. This is for my good. This is for your glory. Lord, thank you that I will come out like gold. Amen? Yun ang ganda sa Christian life. Kaya naman, paano kung hindi ko na alam gagawin ko? Hindi ko na talaga alam sa sobrang dami problema. If you lack wisdom, ask God. For wisdom. And He will give it to you what? Generously. Hindi kanya pagdadamutan. And without finding fault. Hindi sabihin, kasalanan mo naman yan eh. Walang ganun. Hindi ganun si God. Ang si God, alika na. Nagkamali ka, kaproblema ka, alika. Nangingi kang tulong, alika. Tuturuan kita anong gagawin mo. Nakuha? Nagkakaintindihan? And ano sabi ng Lord? Bibigyan kita ng talino. Hindi kita pagdadamutan. And praise God. Pag humingi ka, huwag ka magdududa. Kasi pag nagduda ka, wala mangyayari sa'yo. Kasi pag nagduda ka, sigurado, hindi ka makikinig sa instruction ni God. Di ba? Parang yung mama yan, nalaglag sa siwang eh. Madilim, nasa gubat, nalaglag, hindi naniniwala pa naman sa Diyos. Nakakapit ng maliit na ganyan sa tangkay, sa sanga ng isang puno. Hindi nalaglag, pero hindi niya alam kung gaano kalalim kasi dilim-dilim eh. Sabi niya, Diyos, kung totoo ka, iligtas mo ako. Ganyan agad sabi ng Lord, tumawag ka ba sa akin? Opo, kayo ba yan? Naligtas mo ako. O sige, bitawan mo na yung sanga. Ayan na, hindi na nagtiwala. Biglang tumagaw. Meron pa ibang Diyos dyan? May maraming ganun tao eh. Hihingi ng tulong, tapos magsasabihan na ng Lord, ano gagawin? Ayaw na makinig. Kaya sabi ng Lord, kung magdududa ka, wala mangyayari. Tama? You have to trust God. You believe. Even if you don't understand His instruction, you just follow. That's faith. Amen?
Now, ang amazing dito, we are blessed. Kaya naman, ngayon itutuloy natin. Yung real faith obeys God's word. Kung mapapansin nyo, ang dami real faith loves, real faith proves through works. Kaya ang dami makikita nyo. So as you read the scripture, maintindihan nyo, bakit tinuturo to? Kasi they were persecuted. They were being dispersed all over the world. Kaya kawawa yung mga Christians during that time. But nonetheless, real faith triumphs. Di ba? Yun ang isang bagay na tiyak tayo. Hindi mabibigo ang totoong pananampalataya. Okay? Bakit? Hindi dahil sa pananampalataya. Yung ating pinananampalatayanan, si God. Never, nobody will ever win over God. Ngayon, ang problema sa maraming tao ngayon, they have false assurances. Ang dami, kahit tayo, nasasaktan tayo sa mga nagsasabing Christian, pero wala namang katiyakan. Kaya nga kaya importante itong real faith na ito. Kasi, ang isa sa mga yan ay cultural or familial Christianity. Christian ako kasi pinanganak ako sa Christian family. Hindi totoo yan. It doesn't matter if you are born na Christian family. Ang Christianity is a personal thing. It must be personal encounter with Jesus Christ. Di ba? Hindi ko pinanganak ka na sa pamilya. Kaya sabi ng Bible, sabi ni Jesus, you must be born again. Ikaw ay maipanganak. Ikaw mismo. Hindi yung yung pamilya mo na ipanganak na automatic na. Hindi. Even when Jesus said, niya, you and your family will be saved. Believe. You and your family will be saved. Ibig sabihin nun, the family will also have to believe. Are you following? Hindi yun automatic. Kasi iba naman, nandito sila sa yung belief kay Jesus, sa trust in Jesus. Kasi ang idea ng Panginoon, hindi yung, totoo si Jesus, kilala ko yan, alam ko yan, totoo yan, alam ko, mabait yan, alam ko, tagapagligtas yan. Ang tanong, depend ka ba sa Kanya? Do you trust Him? Do you put your life to Him? Di ba? Yun ang sinasabi ng Lord. Kasi hindi ko mo naniniwala kay Jesus, automatic na kagad, yun na yung Christian. Kasi even the demons believe and they shudder. Yung mga demonyo, nanginginig pa yan, ha? Pero ang issue dito, true faith is not mental assent. It is personal surrender. Ngayon, yung iba naniniwala na yung equating church activity with conversion. Hindi, nagsilingkod ako sa church. Active ako, nag-host team ako, kumakanta ako sa choir, ganyan. Lahat, busy ako sa church. Hindi ko busy ka sa church, Christian ka na. Kasi sabi nga nila, Lord, di ba nag-prophesy kami? Di ba nag-perform kami ng miracles? Ano sabi ni Lord? Hindi ko kayo kilala, ha? Kasi hindi issue dito yung paglilingkod mo. Ang issue dito, kilala ka ni God. Kaya don't assume na meron kang encounter kay Lord. Kaya doing things for Jesus is not the same as being known by Jesus. Kasi iba yung being, iba yung doing. Nagkakantindihan tayo. Tapos iba pa sabi niya, a belief-only gospel, usong-usong ngayon yan. Basta naniwala na ako, ligtas na ako. Hindi totoo yun. Pag walang repentance, walang transformation, walang discipleship, magtanong-tanong ka. Yan ang sabi ni James, faith without work is dead. Di ba? Saving faith changes direction. Kumaga, hindi lang yung destination. Siya punta na ako sa langit. Pero yung direction mo hindi nagbago. Kung ito yung papuntang langit, tapos yung direction mo dito, at hindi nagbago, kahit sinabi mo nagbago ng destination mo, hindi magbabago yun. Kung pupunta ka ng Baguio, pero sa SLEX ang biyahe mo, sigurado Batangas ang punta mo. Tama? Hindi Baguio. Kaya kahit sabihin mo, hindi, sa Baguio na talaga ako pupunta, hindi pupunta dun yun. Alright? Kaya true Christianity, ito yung iba naman, mistaking no awareness of the Holy Spirit transforming work. Akala nila, sarili lang nila, mag-i-improve sila, may bago ng buhay. No. If you are in Christ, you are a new creation. Ibig sabihin, may Holy Spirit involved. Kaya nga sabi ng Bible, no spirit, no transformation. No transformation, no assurance. Alright? Ngayon, yung iba naman, isip nila, mistaking external morality for internal renewal. Mabait naman ako . Tapos tumingin pa sa katabi, mas mabait pa nga ako dito . Ako pa nakikinig ako, gising ako . Ito tulog . Christian ba yan? Mga ganyan, di ba? Hindi naman yan tinatanong . Kasi good behavior without new birth is still lostness with manners. Naintindihan? Ligaw ka pa rin, mabait ka lang. Naintindihan? Meron sinasabing mabait ka lang pero makasalanan ka pa rin. Nakuha? Kaya nga, ang huli ay never examining themselves honestly. Ibig sabihin, sabi ng Bible, examine yourself whether you are truly in the faith.
Now, kaya last week, gusto ko lang, linawin to na mabuti. Last week, sabi niya, real faith is recognizing and trusting Jesus Christ as your Lord. Real faith is anchored in God and His truth, not in circumstances or feeling. Real faith evidenced by obedience work. Hindi ka naligtas sa iyong ginagawa, pero ebidensya yun. And sabi niya, I transformed life. Sabi niya, and real faith perseveres to the end. Let me repeat. Real faith just doesn't hear God's word. It obeys it. Are you following? Na meron pong mama ganito. Pastor, nabasa ko yung Bible. Kakatuwa. Okay, talaga. O anong binasa mo? Ay, nakalimutan ko na. Di ba, minsan ganun nakalimutan ko na, hindi ko na alam. Kala ko pa binasa mo. Kasi pagka ganoon, hindi ka seryoso. And how can you obey it if you do not even remember ano nabasa mo? Di ba? Kahit na nabasa mo yan na ilang beses, wala ka naalala, paano mo i-apply? Nakuha natin? And remember, even Jesus Christ, nung tinukso siya ni Satan, if you're truly the Son of God, turn this stone into bread, ano sagot niya? Man shall not live. It is written. Yun ang sagot niya Man shall not live by bread alone, but with every word that proceeds out of the mouth of God. Nakita niyo ba yun? Amazing. Sabi niya, sinasagot ni Lord. Si Satan gumamit ng talata rin. Sabi niya, tumalong ka naman dito. Kasi sabi, di ba, as it is written, gumamit din ng scripture. Kung hindi mo alam, naloko ka na. Kaya you need to know. Kasi sabi niya, He will charge His angels concerning you, that He will not let you be, parang troubled. Sabi ni Lord, mali na naman, out of context. Kasi sabi ni Lord, thou shall not test the Lord thy God. Di ba? Alam niya yung salita. Kaya, ganun din. Kaya, ang ating pag-aaralan ngayon, ito. Real faith obeys God's word. Pakisabi niyo nga po, real faith. Sabihin sa katabi mo. Real faith obeys God's word. Now, bakit? Kasi, reading the word is not the same as responding to the word. Not even hearing the word. Uy, nakatin akong CCF. Nakakatuwa yung pastor, ang taba. Diba? Hindi ganon, walang ganon. Ang tanong, how did you respond to the word? Yun ang tanong. Kaya, it is not just reading or hearing. Si James, kaya sabi ni James, that's not genuine faith. That is just only a religious noise. Diba? Kaya, paano natin malalaman? So, ito yun. Yung real faith that obeys God's word, nagkakaroon ng maliwanag na pagbabago. Clear transformation. Nagkakaroon ng consistent na application. Tuloy-tuloy, hindi paminsan-minsan lamang. At meron siyang dalisay na reliyon. No? Ang ibig sabihin ng reliyon dito, para hindi kayo nalilito, dalisay na pagsamba o tamang pananampalataya. Nagkakaintindihan? So kung tama yan, dalisay yan. So ano ibig sabihin? So let me just give it into one sentence. Real faith has a clear transformation, consistent application, and pure worship or religion. Nagkakaintindihan? Huwag niyo kalimutan Ulitin natin. Real faith has a clear transformation, consistent application, and pure or religion or worship. Now, simulan natin. Clear transformation. Now, listen. Bago niyo maintindihan yung context ng 19 to 21, as I have told you, understand always the context. Yung obedience to the word, effect yan ng true faith natin kay Jesus. Hindi ito ang magbibigay sa atin ng true faith, yung pagsunod. Hindi. Yung true faith, dadalhin tayo sa pagsunod. Naunawaan? Okay. So, tingnan nyo simulan natin sa verse 18 para maliwanag. Sabi dito, in the exercise of His will, He brought us forth by the word of truth so that we would be a kind of first fruits among His creatures. So, para hindi na kayo malito, nilagay ko na sa slide. Sabi niya, in the exercise of His own will. Meaning, yung salvation begins with God's initiative, not human efforts. Diyos, natulog na kaagad kayo, ang aga-aga pa. Gisingin mo. Mamamatay tayo niyan. Ulit Diba? Yung of His own will. Kasi tingnan nyo, mamaya, maintindihan nyo to. If you are to obey God's word, then you better listen carefully. No, kasi sabi niya, of His own will, meaning yung salvation mo nagsimula sa initiative ng Diyos. Hindi sa human effort. Are you following? Hiniwalay ko lang.
Tapos, He brought us forth. Yung praise na yan, ang ibig sabihin, it gives birth. No? To give birth. Pinanganak ka. Parang ganyan. By the word of truth. Meaning, yung gospel message, ang instrument yan, yung salita niya. Yung word niya, sino ba? Si Jesus. At hindi lang yon, yung word of truth. Kaya sabi niya, it uses to give new life. At pag sinabi mong first fruits, ang sinabi niya, in Jewish thought, ang first fruit belongs to God. Kasi ang first fruit, sabi ni Lord, sa akin yan. Nakakaintindihan yan. So, if you are the first fruit, God initiated you to be part of His family, and you become His first fruit, you are God's possession. Hindi dahil sa effort natin. Yan ay sa effort ng Diyos. Initiative na yan. Okay tayo? Maliwanag ha? Okay tayo? Sigurado kayo? Hindi kasi hindi ko alam kung oo, kaya ganun eh. Iba eh. Ulitin. Para maliwanag ha? So, tingnan nyo ha? Then, kaya yung believers, God's possession yan, evidence of His redeeming work sa world. Kaya when the world looks at us, yan ang ebidensya ng niligtas ng Diyos. Tayo yung ebidensya. So, paano? Kaya yung obedience follows life. Hindi, it does not create life. Meron munang buhay sa atin, kaya tayo susunod. Nakakaintindihan? Hindi tayo sumunod para magkaroon ng buhay. Hindi. Kung patay ka, hindi ka makakasunod. Nakakita na kayo ng patay na susunod? No, hindi susunod yan. Kaya patay na aso. Wala eh. Hindi susunod yan. Kaya kailangan buhay muna yan para makasunod. Kaya si God muna ang nagbigay ng buhay para makasunod. Kaya once you are Christian, you have the real faith, you will obey His word. Kasi buhay ka na. Nagkakaintindihan na. Buhay ka na. Now, tingnan nyo. Kaya ang unang transformation, kaya yung real faith is not proven by what we know, but how we live. Kaya bakit? Tingnan nyo naman kasunod. Ito na, 19 to 21. This you know, my beloved brethren. Sabi niya, alam nyo na to. Hindi ito isang bagay na hindi nyo alam. So meaning, naturo na sa kanila to. And since they were being persecuted, they were being dispersed, they have so many trials, problems. Minsan hindi nila alam gagawin nila. Sabi niya, ano na, ayoko na. Hindi, mga kapatid, alam nyo na to. Alam nyo na to. Kaya, uulitin ko sa inyo. Sabi niya kaya, but everyone must be quick to hear, slow to speak, slow to anger. For the anger man does not achieve the righteousness of God. Therefore, putting aside all filthiness and all that remains of wickedness, in humility, receive the word of implanted, which is able to save you. Ano siya sabi dito? Hindi ito yung parang, kayo mag-asawa ha, huwag kayo agad magalit ha, makinig muna kayo sa isa't isa. Yun ay bunga na lang, pero ang sinasabi rito, ano yung attitude natin sa word of God? Sabi niya, you receive the word implanted with humility. So yung una sa verse 18, you were by the word of truth, nabigyan ka ng buhay. So what is your attitude to the word? Kaya ang unang ebidensya na transformation sa atin, yung pagbabago ng ating attitude sa salita ng Diyos. Dati wala tayong pakialam dyan. Di ba, bago ako naging Christian, nauna ko nabasa yung Bible, tinapong ko yan. Bakit? Nung una kong basa, yung maliit pa nun, kulay asul. Abraham bigat Isaac, Isaac bigat Jacob, Jacob bigat Judah. Ang bigat naman na ito. Hindi ko naintindihan. So talagang wala akong gana sa salita ng Diyos. Pag may nagpipreach, ano ba yan? Tulog na lang. Bakit ako makikinig? Pero, nung nakilala ko si God, nagbago yung pananaw ko. Sabi ko, wow, ang ganda nito. Ang ganda nito. Tapos parang gusto ko matuto, gusto ko makinig. Kaya magtataka kayo, ibang tao, ba't parang walang gana sa salita ng Diyos? Kaya ang unang palatandaan, alam mo may buhay ka eh. Uhaw ka na sa tinapay ng buhay. Kasi kapag patay ka, wala, kahit aluking ka ng tinapay na masarap, walang kwenta yan sa'yo. Nagkakaintindihan. Kaya huwag kayo magtaka, kapag may mga tao kayong kausap, minsan sasabihin mo sa Bible, ay, tigilan mo nga ako. Wala akong pakialam dyan. Diba? Hindi, obsolete na yan. Walang maitutulong sa atin yan. Bakit? Magdadala ba yan ng pagkain sa lamesa? Yan ang hindi nila naintindihan. Kasi they don't understand, they're dead. But the moment you found life from God, ang unang effect sa atin, Lord, I want to know you more. I want to understand your word. Totoo ba to? Salita mo ba to?
Tuluan mo nga ako. Kaya kahit hindi marunong magbasa, lumuluhod dyan para lang mag-aral, magbasa. Kaya hindi excuse na hindi ako nakapag-aral. Ang totoo niyan, walang excuse. Yung ibang matatanda na, ay hindi na ako makaka-memorize, hindi na ako makakapagbasa, ang hina na ng mata ko. Hindi na excuse yun. Pag siya'y gutom, kakain yan. Meron ba kayong nakitang hindi na yung bulag na gutom, hindi kakain? Wala. Pag buhay yan, gagawa ng paraan yan para kumain. Kaya sa buhay, pagka gusto, hahanap ng paraan. Pagka ayaw, naghahanap ng dahilan. Hello. Kaya alam nyo kaagad, tanungin nyo sarili natin, anong attitude ko sa Word of God? Talaga bang uhaw ako? Tingnan nyo unang attitude. Quick to hear, slow to speak, slow to anger. Anong ibig sabihin yan? Balikan natin para lalong maliwanag. Anong sinasabi niyan? Pag sinabi mong quick to listen, you are eager to hear God. Parang gustong-gusto ko. Kaya magtataka iba. Akala nila, basahin natin yung buong Bible para challenge, ma-challenge. Hindi yun. Kaya tinan nyo, pag dun lang sa challenge ang iniisip natin, mag-give up kayo. Pagkatapos niya, ay grabe, nasa numbers na ako. Wala na ako maintindihan. Ang daming pangalan. Hindi. Kapag uhaw ka, Lord, ano to? Anong ibig sabihin nito? Gusto kong maintindihan. Kaya huwag kayo magsimula sa Genesis. Simula muna kayo sa John, sa Mark, sa Luke, sa Matthew. Then punta kayo sa Genesis para maintindihan siya nang gagaling. Kasi iba naman, agad, ay puro gera, ano to? Diba? Lord, turuan mo, gabayan mo ako, paano ako matututo? Ngayon, kapag eager ka naman, kahit hindi maintindihan, pupunta ka sa Pastor, okay, D-group, gusto ko mag-attend sa D-group. Anong ibig sabihin po nito? Hindi niya naintindihan, hindi niya may paliwanag. Hanap ka na naman. Anong ibig sabihin nito? Hanap ka ng hanap. Hindi ka titigil hanggat nakausap ka kasi nagpe-pray ka naman eh. Ika-guide ka ni God. Ganun din ako noon, nung nalaman ko na, tanong ako ng tanong. Yung kuya ko, kuya, anong ibig sabihin nito? Tapos ngayon, available na internet. Pwede mo nang pag-awayin sila. Tapos makita mo, eto palagay ko, ito ang talagang nakita ko, inaaral ko. Ito pala yun. Ngayon, hindi ka na makikipag-away sa iba. Ito ay personal mo dahil gusto mong lumago yung inyong ugnayan kay God. Kasi ang buhay natin na kay God eh. So hindi yung para dumami yung alam mo, tapos makikipag-debate ka. Ano? Bersikulo sa bersikulo. Debate tayo. Ayan, ngayon mapapala natin dyan. Ang mahalaga, dumalago ako sa pagkilala ko sa Diyos. Ganito pala si God, ganito pala si Lord, ganito pala yung buhay. Ang sarap pala. Diba? Kaya alam mo kagad pag ang tao walang relasyon sa Diyos, hindi niya yan papansinin. Tingnan nyo, kung kayo noong bata pa lang kayo, na-i-inlove kayo sa isang tao, pag nakita nyo, ngayon uso na, ngayon ang panahon na to, nakakita ka ng text, ano kagad? Maya't maya binabasa. Kahit hindi naman patungkol sa'yo yun. Diba? Nag-share ng kanta. I want to be with you, Lord. Parang feeling mo, ako ba to? Diba? Pili-personal mo masyado. Pero maya't maya, binabasa mo. Kasi ganun din. Kahit sa pagbabasa mo ng salita, biglang nagiging personal sa iyo. Lord, thank you. Kinakausap mo ako dito. Kaya, okay. Kaya you want to know more. You want to understand the word more. Hindi kayong tatamad-tamad when it comes to the word of God. Kaya pag tatamad-tamad ka, either may sakit ka, o kaya naman, wala ka talagang buhay. Magkakaintindihan. So, ano pang sinabi niya? Tingnan niyo ha. So, slow to speak meaning, less talking, more trembling. Diba? Kasi, isipin mo, marami, nagrereklamo agad pag salita ng Diyos. Na, ang dami kagad sinasabi, hindi naman siguro uso na sa panahon natin ngayon, obstinate na yan. Di ba? Hindi na yan sa panahon natin. Hindi na yan bagay sa atin. Sino nagsabi sa'yo? Ikaw lang nagsabi yan kasi nagre-reklamo ka. Lalo na kapag yung puso natin, hindi sang-ayon sa magbago yung buhay natin. Kaya agad-agad, nagsasalta tayo. Iba pa, ito pang iba. Nakakagulat. Parang pagka hindi slow to speak, ay ito pa. Ay, video. Sa totoo lang, it doesn't matter. Ang mahalaga, Lord, kausapin mo ako. Video man yan, o English man yan, o Tagalog. Di ko man maintindihan lahat. Tulungan mo ako maintindihan kahit ilan para maging totoo sa akin. O, nagkakaintindihan. Yung iba, itutulog agad. Ay, video. Wala na. Sa totoo lang, kung uhaw tayo sa Diyos,
hindi yan issue. Pakisabi sa katabi mo, uhaw ka pa ba? Oh, di ba? Gutom ka pa ba? Hinahangad-hangad mo ba siya? Yun ang tanong sa atin. Kasi pag hindi, magtanong-tanong na tayo. Kaya alam nyo, sa awa ng Diyos, sa tagal ko ng Christian, hindi ako yung bang, hanggang ngayon, excited pa rin ako magbasa ng Bible. Sa daming beses ko na nabasa yung Bible. At ang dami kong natututunan. At tuwan-tuwa nga ako, yung asawa ko, magkikwento sa akin, Pa, ngayon ko lang ito nakita. Talaga? Sabi niya, oo, good. Ibig sabihin, hindi ko napansin yan Kasi ganun talaga yung nature ng scripture, mapapansin mo habang, parang kumakain ka ng lugaw. Pagkakain mo ng lugaw, napansin nyo kahapon, pagkatapos ng fasting, yung mga nag-fasting ng normal, pagkakain, ang sarap pala ng goto. Hindi ka sumarap yung goto. Diba? Parang noon, panay ang inom ng goto, parang okay lang. Nung ngayon, parang, grabe! Lasang-lasa ko yung luya. Lasang-lasa ko yung paminta. Lahat nagiging sensitive yung mga taste buds mo. Di ba? Alam mo, nung pag nagbe-break ng fast, yung una mong kinain, pinakamasarap na pagkain niya sa tanang buhay mo. Ako talaga tuwan-tuwa ako kasi bago mag-break ng fast, nagluto na ako ng oxtail soup Wow! Yung balahibo lang. Joke lang. Kasi talagang sabi ko, kasi hindi ko na iluto nung Pasko. So sabi ko, pagkakataon ko na ito. Di ba? Ay, grabe. Wag natin pag-usapan yan. Pero that's yung parang, but when you read the word, bigla kang, Lord, kakaya pala itong ginagawa ko. Grabe, Lord, patawarin niyo ako. Alam niyo, minsan, pag nagbabasa ako ng word, sabi ko, Lord, grabe, ang sama pala nung ginawa ko talaga. Patawarin niyo ako. Tapos mapaalala ka, pinatawad na kita. Kaya nga, less talking, more trembling. Yun yung sinasabi ni Isaiah. Sabi ni Isaiah, tingnan niyo sabi ni Isaiah. Sabi niya, for my hand made all these things, thus all these things came into being, declares the Lord. But to this one I will look, to him who is humble and contrite of spirit and who trembles at my word. Kaya alam niyo, sa totoo lang, naging iyakin ako mula nung naging Christian ako. Di naman ako iyakin nun Nasasapak na ako na maraming beses, di pa ako biyak Ilang beses na hinatak ng tatay ko yung patilya ko, hindi man ako naiyak. Nasapak na ako ng maraming beses ng tatay ko, hindi man ako umiiyak. Ngayon, wala pang ginagawa. Nabasa ko lang yung word of God, naiyak na ako. Sabi ko, Lord, ano ba to? Totoo ba to? Patawarin niyo ako. Lord, gusto ko po maranasan ng buhay na galing sa inyo. Di ba? Kaya pansinin niyo pag ikaw ay quick to listen, ikaw ay slow to speak, sobrang blessed ka. Alam niyo, ang daming kapahamakan pag di ka nakikinig ng mabuti, tapos hindi mo pinag-iisipan ng mabuti. Tuloy naalala ko to May isang boss, sabi niya sa sekretary niya, nasa 63, nasa ground floor, tapos akala ko, East wing, nasa East wing. Tapos, yung sekretary niya, nasa West wing, magkabila. Kaya lang, nasa baba pareho. Ang office nila sa 63rd floor. Dito na yung boss. Sabi niya, tinawagan yung sekretary niya, Gwen, pakikuha mo yung papeles ko Nag-emergency ito. Kailangan makuha mo na kagad Dalian mo Opo sir. Takbo na. 2 oras. Hindi pa rin dumarating. Nung dumating, sabi niya, ang tagal mo. Sir, di ba emergency? Sabi, in case of emergency, do not use elevator. Use stairs. Inakyat mo yung 63rd floor? Opo, sir, hirap. Tapos bumaba ka pa. Hindi. Di ba? Yun yung mga hindi nakikinig ng mabuti. Alam niyo, basta makasunod lang, maraming ganyan. Masabi lang matapos na. Sige lang, check. Alam niyo bakit? We're trying to do it on our own strength. Remember this, it is the Word of God. It is only by the Holy Spirit you can understand it. So you come to Him with trembling, with total dependence, with humility, trusting the Lord. Amen? Amen. Praise God. Now, tuloy tayo. Ano pa sabi niya? Tingnan nyo.
And sabi niya, and slow to anger because human anger resists God's righteousness. Yung iba nagagalit agad. Oh, grabe naman yan. Diba? Pag sinabi pa lang, wives, submit to your husband. Oh, grabe yan. Kampi-kampi kayo. Nagagalit agad. Nagagalit ka sa asawa. Sabi niya, di ba, leave your father and mother and cleave to your wife and be one. Ano ka yan? Impractical yan. Hindi kaya namin mabuhay. Kami dalawa na mag-asawa. Alam ka naman kami humiwalay pa. Wala na kami pera. Hindi ka nagtitiwala sa Diyos, sa provision ng Diyos. Nagtitiwala sa sarili mong paraan. Nagagalit ka agad. Di ba? Pag sinabi ng sabi niya, iwanan mo, sabi niya, if this causes you to sin, cut it off. Ay, grabe naman. Hindi ko kaya yan. Saan ako? Paano ng buhay ko? You see why? Because we're not trusting the Lord. We are easily get angry. We fight it out. Hello, sabi niya, hindi pa pwede yan. Bawal sa Diyos yan. Kayo talaga mga Christian, judgmental kayo. Hindi. Huwag kang magalit sa amin. Balik ka sa salita ng Diyos. If you have your relationship with God, you deal your issues with the Lord. Nakakadinihan? Kasi kahit hindi ka naman sumunod, wala namang mangyari sa akin eh. Ikaw ang mahihirapan, hindi ako. At eternity ang problema mo. Ako, may sarili akong problema sa Diyos. I follow because I believe. It's up to you now. Are you following? Kaya nga, marami, hindi natututo, nagagalit agad. Kaya ano sabi ng Lord? Itong tandaan nyo ang word of God. Sabi niya, is living and active, sharper than two-edged sword, and piercing as far as the vision of soul and spirit. Hindi madali yan, masakit yan. Pag nag-operate ang word of God, hindi naman laging masarap pakinggan eh. Minsan masakit, pero huwag kang magalit. And sabi niya, both joints and marrow able to judge the thoughts and the intentions of the heart. Sino sa inyo, pag nagbasa ng Bible, nasasaktan kayo? Hindi naman laging masarap eh. Laging, di ba? Pag nakikinig ka ng preaching, para ka sinasampal na pak. Meron pa magsasabi. Naalala ko, nagpipreach ako, sabi ng isang mama, lumapit sa akin, chismoso ka, no? Oh? Bakit? Paano mo nalaman ang problema ko? May malay ko. Hindi ko alam. Hindi ko kataklala eh. Sabi ko, bakit mo sinasabi yung mga ginawa ko? Hindi ko alam. Kayong dalawa lang ng Diyos yan. Sabi niya, chismoso ko talaga, pastor. Sabi ko, pasensya ka na. Hindi ko talaga alam. Ngayon alam ko na. Dahil sinabi mo sa akin. Naintindihan natin? Kasi alam nyo, minsan masakit talaga eh. Parang, yung iba nga nagtataka, nakatingin. Ba't parang alam niya yung ginagawa ko? Hindi po ako yan. Hindi ko naman talaga alam. Hindi kita kilala. Si God lang nakakaalam ng ginagawa mo. At alam din ng Diyos anong ginagawa ko. Amen po? Kaya sa totoo lang, pag nakikinig kayo, yung iba naman agad gagawin depensa. Ayoko niyang pastor na yan. Hindi yan yung favorites ko. Wag, hindi na issue yung favorites dito. Ang tanong, nakikinig ka kay God. Kasi si God ang issue dito, it's between you and the Lord, His Word. Are you following? Hindi, paborito ko to, paborito ko. Wala nang favorite. Kahit isipin nyo, babaero yan. Hindi ko wag ka makinig dyan. Di wag ka na magbasa ng Psalm. Sinulat yan ng isang babaero at sinulat yan ng isang mamatay tao. Sino? Si David. Wag mo nang basahin yung Proverbs. Kasi yung isang mama dyan, matalino, pero hindi niya in-apply. Sino? Si Solomon. Ang issue rito, hindi yung nagdala. Ang issue nito, salita ito ng Diyos. Yun ang pakinggan mo. Kasi, yung problema niya, kung ako mali, may problema ako maimpyerno. Yung salita ng Diyos, buhay pa rin yan. Kung si Balaam nga false prophet may salita rin ng Panginoon Diyos. Nangungusap nga, pati asno. Nagsalita yung asno. Alam niyo asno? Yung pag December, madiwa. Snow pala yun. Donkey. Nagsalita. Hindi niya makadinig kasi full of greed si Balaam. Kaya tayo hindi natin marinig minsan ng Diyos kasi full of sinfulness and wickedness inside. You bring the issue to God, be humble and say, God, please speak to my heart. Painful it may it be, but that I'm willing, Lord, to change as you want me to become. Nagkakaintindihan? Kaya sabi ng Lord, tingnan nyo, anong effect pag nagalit ka? Sabi ng verse 21, therefore putting aside all filthiness and all that remains of wickedness, in humility receive the word implanted which is able to save your soul. So anong sinasabi niya dito? Una-una, kung nagbasa ka ng Bible, put away anything filthiness that you discovered from the scripture, from your learnings. And sabi niya, and all that remains
of wickedness. Kaya imposible hindi ka mag-transform. There's a clarity of transformation kasi when you read the Word, hindi mo lang siya inaalam. Iniisip mo, ano yung mga bagay na ayaw ni God na kailangan kong baguhin. Kaya in humility, you're receiving the Word that is already implanted in our hearts. Kasi Christian na tayo. May seed na which is able to save your soul. Alam niyo, kaya yung blessing, ano yung save your soul? Di ba kala ko ligtas na tayo? Oo, ang sinasabi dito, yung mga addiction. Kasi continuous, transformation. Kaya yung mga addiction, yung mga bagay na ayaw ni God, napapalaya na tayo. Ibig sabihin, nasa-sanctify tayo. Kaya alam niyo, ang buhay ng Christian, considering walang mga persecution, walang i-bless lang naman tayo ng Lord eh. May matitigil ang paninigarilyo, matitigil ang pambababae. Di ba? Matitigil ang mga substance abuse. Paano hindi uunlad ang buhay mo? Sige nga. Nagkakaroon ka ng sense of direction. Hindi ka natutulog-tulog. Nagka-excited ka na sa buhay. Excited ka magtrabaho kasi you're doing the work no longer for your boss, no longer for yourself, but for the Lord. Umaayos ang relasyon yung mag-asawa because now you're beginning to love one another. The husband will love the wife and the wife will submit to the husband. The children will honor the Lord. Di ba ang sarap nun? Paano hindi maayos ang buhay natin? Sino niya yung mga asawang nag-aaway-aaway? Tingnan niyo, papasok sa trabaho yan. Paalis pa lang. Trabaho, nagda-drive pa lang yan. Kung grab driver yan, parang may lamok sa tenga. May aksidente pa yan eh. Tapos pag nagtatrabaho na, nagtatype na, aalala yung mga salta na, parang, paano ko uunlad? Di ba? Pero kung mapanatag ang puso mo, sweetheart uwi ka kaagad pagluluto kita, excited ka magtrabaho. Ay, ako, lumang-luma na, typewriter pa rin. Dapat computer na. Kakahiya ako. Nasanay sa typewriter. May ganun pa. Na-excited ka kasi inspired ka sa asawa mo, uwi ka na. Yes, sweetheart, I'm home. Di ba? Pinagluto kita na masarap. Pati sa pagluluto, hindi na padabog-dabog. Kasi pag nagluluto na, in Him we live and move. Di ba? Lagi masaya-saya na. Hindi na lagi nakaharap sa TikTok. It's all right na. Kalukuhan. Di ba? Nagiging responsible ka na, di ba? So, yun ang sinasabi ni Lord. Nakuha niyo? Kaya sabi ng Lord, kaya yung seed na yan, binigay na sa atin ni God. Kaya the Word doesn't just inform, it transforms if it is humbly received. And it's wonderful because information without submission leads to what? Deception. Niloloko natin sarili natin. Katama si D.L. Moody. Sabi ni D.L. Moody, the Bible was not given to increase our knowledge, but to change our lives. Amen? Now, ang ganda nito, magiging consistent na ito. Kaya nga, consistent application. Kaya tinan nyo, kaya alam nyo yung context na it has something to do with how our attitude towards the Word of God. Kaya naman, tinan nyo, ang karugtong yan, gito. Sabi niya, but prove yourself, doers of the Word, not merely hearers, who delude themselves. Ano ka din doers? Obedient, action, as in lived response. Yung hearers only, exposure lang yan without submission. Kaya yung deceiving yourself, ang lungkot nun. Sabi niya, the most dangerous deception is what? Self-deception. Pinaniniwala natin sa sarili natin na tama tayo, totoo tayo, pero hindi naman pala. Kaya James is attacking such kind of unbelief. Hindi siya attacking the unbelief kasi may mga tao na hindi pa natututo, pero nag-grow pa lang, okay lang. Pero yung masama, yung false assurance, yung hindi naman, patay naman pala yung faith, akala niya buhay. Kung maaari sabi, pastor, gusto ko naman, kaya lang hirap pa ako Uy, nag-i-struggle ka na, ibig sabihin, may buhay ka na, may struggle na Ang kailangan na lang, lumakas yung faith mo pa at sumunod. Di ba? Talagang to step out of faith. Pero, pag nag-i-struggle ka, at least may buhay ka na. Pero kung walang struggle, komportable ka na, okay lang di sumunod dyan, okay lang yan. Hindi naman totoo yan. Yun, patay yun. Patay yung faith na yun. Akala lang natin buhay. Nagkakadinihan? Okay tayo? Okay, kaya ang truth dito, hearing the word without obeying, it creates spiritual illusion. Kaya ang challenge is hearing without doing is self-deception. Obedience is the evidence of real faith. Dito naman, nagbigay ngayon siya ng illustration. Ano illustration?
For anyone who is a hearer of the word and not a doer, he's like a man who looks at his natural face in a mirror. For once he has looked at himself and gone away and has immediately forgotten what kind of person he was. Minsan, tatandaan ninyo, yung mirror ng panahon na sinulat ni James yan, hindi ka pareho ng mirror natin. Yung mirror natin, sobrang liwanag agad, di ba? Kita mo agad kung ano yung problema sa mukha. Yung mirror nila during that time, isang silver metal, parang silverware. Hindi maliwanag yun. So meaning, pag titingin ka talaga sa salamin, sasadyain mo talagang alamin kung ano nangyayari sa'yo. Di ba? Ngayon, pag may nakita ka, at wala kang ginawa, yun yung sinasabi ditong immediately forgotten what kind of person he was. Yung word na forgotten dito, hindi nakalimot na. Although totoo din yun, na pag tumingin sa salamin, pag tingin mo sa susunod, mamaya kakita ka ng salamin, titingin, para nakalimutan mo na kung ano itsura mo talaga nung nakaraan. Pero dito, yung word na forgotten is more than that. It is more of ignoring what you saw, what you understood about yourself. Binaliwala mo. Tumingin ka, may tinga ka, hindi mo pinansin. Parang ganon. Kunyari, kapag may tinga ka, alangan, hindi mo pansinin. Di ba? Uy, alam ko na kung anong kinain mo. Munggong may malunggay. Yun ang kinain mo kanina, no? Mga ganon ba? Sabi sa'yo, grabe ka naman. Hindi, no? Last week pa yon. Mas malungkot. Mas malungkot. Siyempre, pagka tinignan mo, ayaw mo naman na ibabaliwalain. Di ba? Kaya nga tayo, concern na concern. Pag kami nakita tayo, uy, grabe, ang dami ko ng linya. Ano kala? Lalagyan mo na ng kulay para hindi makita. Uy, grabe, iba na yung kulay. Puti na yung buko, kukulayan mo na. Kung ano-ano na ginagawa. Kasi we're conscious, di ba? Ganun ang Bible. Ang Bible, parang salamin yan. Kaya sabi nga sa Precept Austin, ito, kinopya ko lang kay Pastor Ricky ito eh. The Bible is a mirror that lets us see ourselves as God sees us. It is also the only mirror that can transform our appearance. Amazing, no? Kaya yung illustration ng mirror, yung word shows us who we really are. That is exactly the point. Nakikita mo, kaya pala. Sample lang, Genesis. Kaya pala yung mga lalaki ang hilig humingi ng mga gadgets sa pampagaan ng buhay. Bakit? Hindi mo nabasa? Yung sumpa daw ng kasalanan, magpapawisan mo ang yung binagawa. Kaya napansin nyo yung mga lalaki ang hilig humingi ng mga gadgets, kahit paulit-ulit na yung gadgets sa irigalo mo, tuwan-tuwa sila. Bakit? Anything na nagpapagaan ng buhay. Gusto nilang magkakotse, feeling lang gagaan ang buhay nila. Gusto nila magkaroon na ng bahay, kupuan, lazy boy. Gusto nila yan kasi magpapagaan ang buhay nila. Pero ang problema, pag nabili na nila, bumibigat ang buhay nila kasi magbabayad na sila. That's exactly the curse. Yung akala mong sagot, dagdag problema pala. Nakuha niyo? Ngayon ang babae naman, bakit kumbaga, protective sa asa, protective sa anak. Bakit? Kasi they will labor They will labor in pain. Kaya nasaktan sila, nahirapan sila, ayaw nilang basta-basta mawala. Napansin niyo ba yun? Biglang, kaya pala. Ngayon maintindihan mo na. Kaya, minsan nag-aaway-aaway kayo lagi, bakit yung asawa ko hindi ko pinapansin? Kasi nga, ang isip niya, pati turo siya ng turo, kasi sabi ng sumpa, sabi niya, they will try to control you, but they're submitted to you. Ang sakit, no? Kaya pala. Paano ko ayusin? Mag-submit ka kay God, kasi only God can take that curse away from you. Nagkakaintindihan? So, yun ang ganda ng Bible. Nagkakaroon ka ng sanity. Kaya pagka walking away unchanged is spiritual insanity. Kaya iba, tinatry ko naman. Niyang ka na naman. Tinatry mo kasi hindi mo yan kakayanin. Kaya marami na burn out sa atin. Kasi Christian na ako, di mo lang nangyayari sa buhay ko. Hindi ka kasi nakasurrender sa Diyos. Reading the Word of God makes us realize we cannot do it on our own. Only by God's grace. Ako rin ay mahina. May tukso rin ako sa buhay. Pero paano namin napapaglagpasan? Huwag mong dibdibin. Tuhurin mo. Because nobody else can help us but God. Amen? Pakisabi sa katabi mo, walang makakatulong sa iyo, kundi si God. Diba? Kaya, praise the Lord. So, yun din ang sinasabi ng Lord. Panalo tayo sa bandang huli. And look at the promise. But one who looks intently, stoops down to look, inspect, sabi nga, yun ang ibig sabihin ng intently.
at the perfect law, the law of liberty. Ay, salamat sa Diyos, sa palaya na ako. Hindi na ako trying hard. Di ba? Biglang ang laya ng buhay ko. Yung iba, akala nila yung kalayaan, yung pwede ko nang gawin kahit anong gusto ko. Hindi ganun. Kaya mo nang gawin yung lahat nararapat para sa atin. Tingnan ninyo. Yung isda, malaya yan pag nasa tubig. Ngayon, dalhin mo sa lupa yan, hindi na yan malaya. Pwede ka na mapunta sa lupa. Hindi pupunta yan. At kung ipinilit mo, batay agad yan. Kasi hindi siya taga-lupa. Taga-dagat siya o taga-tubig siya. Tama? Ganon din tayo. We are meant to live for God. The moment we live other than what God desires of us, we will always feel enslaved by our selfish desire, enslaved by the world, kaya talagang hindi gumagaan ang buhay natin. Nagkakaintindihan? Kaya kung buhay mo ngayon, pagod ka na, hindi mo makita yung kapayapaan, kasi nabubuhay ka you're not living for God. No wonder, pagod ka sa buhay. And I'm telling you, I am freed because I'm happy because what? Because I live for Jesus. Ang sarap ata ng buhay, isa lang biniplease mo. Ang daming gusto ng tao. Naalala ko tuloy yung mama, dala-dala niya yung anak niya, nakadala-dala yung donkey, nakasakay sila sa donkey, magbabiyahe sila. Sabi ng mga tao, tingnan mo yung dalawang yan, walang awa sa donkey. Kawawa naman, nakasakay silang pareho. So anong ginawa nila? Teka na nga, ikaw na lang sumakay. Sabi doon sa bata, sige pa, di niya hatak ng tatay. Mami sabi, tingnan mo yung bata na yan, ang walang galang, yung tatay ang pinaglalakad. Di ba? Hindi na naawa. Sabi, anak, sige, ikaw na nga maglakad, ako na sasakay. O, tapos maglakad, tingnan mo yung mama na yan, kapal ng mukha, yung anak ang pinaglalakad, ang bata-bata pa, sa siya'y nakasakay, hindi na nahiya. Ang banda huli, buhat na nila yung donkey. Kasi yung mundo, ang daming ibang gusto eh. Eh kung si Lord lang tinitignan mo, yun ang gusto niyang gawin mo. Wala kang ang gaan ng buhay mo bigla. Kasi ang masarap pa, yung kakampi mo, yun ang magtatanggol pa sa'yo. Di ba? Kasi sundin mo lang yung gusto niya. Ang mahalaga, kahit tingnan namin ng verse 25, sabi niya, but the one who looks intently at the perfect law, the law of liberty, abides by it, not having become forgetful hearer, but an effectual doer, this man, look at the words, be blessed in what he does. Not blessed in what they know, nor heard. They're blessed, but in what they do. Amen? Kaya alam nyo ba, narinig natin yun, praise God for Mary, no, yung mother of Jesus in this world. Praise God kasi ba he is blessed among all women. Pero alam niyo ba, you're more blessed. Paano? And sabi niya, while Jesus was saying these things, one of the women in the crowd raised his voice and said to him, "Blessed is the womb that bore you, and the breasts at which you nursed." But he said, on the contrary, si Jesus nagsasalita, blessed are those who hear the word of God and observe it. You're even more blessed. Ayaw nyo ba yan? Praise God for Mary, but we are more blessed if we obey the word of God. Amen po? Pakisabi sa katabi mo, kinig ka kay Lord, sundin mo. Mas pinagpala ka pa. Nagkakaintindihan? Kaya blessed tayo. Bakit? Because of the Lord. Pero ito na, lastly, pure religion. Bakit? Sabi niya rito. Tingnan niyo if anyone thinks himself to be religious, yet does not bridle his tongue. Ano napansin niyo? But deceive his own heart, this man's religion is worthless. Tabi natin, yung religion dito is your worship. Yung talagang ugnayan mo kay God. Hindi ito yung parang grupo ka agad. Sisip siyang religion. Hindi ganyan. It's more of your worship. Kung totoo yung worship mo, totoo yung pananampalataya mo, totoo yung pagsunod mo sa Diyos, totoo yung magiging totoo yung practice. Ano sabi yan? Tingnan niyo. Anong epekto agad? Yung dila. Yung dila. Kaya may pagbabago agad. Kasi out of the abundance of the heart, punong-puno yun ang salita, yun ang lalabas. Yung naalala ko noon, puro mura ako kasi marikinyo ako eh. Mahilig ko magmura. Kaya konting bagay yan, damay nanay mo. Makita ko ng magandang sasakyan, damay na kagad yung nanay nung kausap ko. Ganun, punong-puno ng mura. For surprisingly, as I keep the Word of God, reading the Word of God, reading, biglang may pagkakataon, hinamon pa ako na suntukan. Ang turo ng tatay ko, sapakin mo na agad, sabay takbo. Sabi ko, para nakaisa ka na. Tapos aawatin naman kayo sa susunod. Sabing ganun. Yun ang turo niya, pero ang turo ng Bible,
ang paghihiganti ay hindi sa akin. Ito'y sa Diyos. Kaya nung hinamon ako, hindi ko sinapak. Pasensya ka na, ang paghihiganti hindi sa akin, kundi sa Panginoon. Sabi nung, ano nangyari sa'yo, Padre Damaso? Kasi alam naman lang masamang tao ako eh. Kaya, ano nangyari? Kasi, yung Word of God, nagbago. Kaya yung mga chismoso, wag mo agad i-label, chismosa yan, wag, relax ka lang. Kung Christian yan, later on, yung pagiging chismosa niyan, gagawin niyang intercessor. Kay Jesus niya na ichichismis. Lord, narinig ko, ganito raw yung gano. Kay Lord niya na sinasabi, hindi na sa iba. Bakit? Yung puso niya mababago. Kasi out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Amen? At hindi lang yun. Mapupuno pa ng pagmamahal. Pure and undefiled. Walang stain, walang dumi. Sabi gano'n, religion in the sight of our God and Father is this, to visit orphans and widows in their distress and to keep oneself unstained by the world. Ano napansin nyo? Hindi na siya makasarili. Yung world kasi, sabi ng 1 John, yung loving the world, pride, lust of the flesh, lust of the eye. Puro pansarili. Pero, sabi niya ngayon, naging mapagmalasakit ka na. Nagbigay siya ng sample, orphans, widows. Pag orphans, yan yung mga batang gala, batang kalye, wala nag-aalaga, ang dudungis niyan. Minsan, tumabi ka nga. Ang baho mo. Diba? Minsan, mga widows, na, hindi ito yung widows na magaganda, bata pa, hindi ganon. Na, ito yung mga widows na talagang, they're trying their best to survive. And kawawa sila. And minsan pinandidirian ng iba. Kaya sabi niya, but this time, yung mga Christians, they don't run away from those. Instead, they're open to help. Nagkakaintindihan? Kaya magtataka ka, ba't nag-iba yung puso? Dati wala akong pakialam sa tao. Natuto lang ako po, hindi ako mahilig magpuri ng tao. Mahilig ako maghanap ng kapangitan sa tao. For some reason, natuto ako magpuri. Parang pag may nakita ako maganda, sinasabi ko. Hindi ko kinahihiyang sabihin. Yung ibang hindi pa kasanay. Ako, ang ganda ng damit mo. Uy, grabe naman. Grabe, okay lang yan. Di okay. Uy, ang ganda ng buhok mo. Uy, grabe mo, hindi naman. Marami hindi nasanay. Kasi sa Pilipinas, hindi tayo sanay magpuri. Di ba, laging kapangitan sasabi, sino kamukha mo? Nanay o tatay? Si tatay, kaya ka pala pangit eh. Automatic agad yun eh. Di ba? Hindi tayo sanay. But the moment God changes our lips and God changes our hearts, we become what? Appreciative. We become different. We become caring. Not for any evil intent or motivation, but it's a sincere, pure heart. Now, I just want to love you because Jesus loves you. Are you following? Tingnan nyo at pakinggan nyo isang katotohanan na nangyari sa ating kapatid. At tatawagin ko na po at magpapatotoo siya sa ating ngayon. Si kapatid na si Jonas Flores. Palakpakan po natin ang Panginoon. My brothers and I grew up with a solo mom. She was a devoted follower of Jesus Christ and made sure we were grounded in the Bible. Our mom and our eldest brother Jesse, who stood as our father, were the pillars of our strength for our family. When I got older, the world began to pull me away from the faith I grew up with. At 12, I was smoking, drinking, experimenting with drugs, and hanging out with the wrong crowd. By 14, I had fallen into a life of lust and immoral relationships. At 17, I dropped out of college and my vices worsened to include pornography, gambling, and not just using drugs, but even selling them. Eventually, I dragged my older brother into this darkness. This led to his arrest and admission to different rehab centers. My mother suffered deeply as she watched me destroy myself and the life of others. I tried to turn my life around by working in our family business, but before I knew it, I was back to my old ways again. In 2009, I met Mayel. She was an outgoing person and loved to party, just like me. After a month, she got pregnant. 5 months later, we were married but out of obligation and not out of love. I was blessed with a beautiful wife and a wonderful son.
and I thought marriage would magically make all things right. But we were unprepared. Arguments were common, and I went back to my old ways. While I was able to recover from drug addiction, I was still gambling and drinking, and I was also unfaithful to my wife. My brother Jem, on the other hand, was admitted to a Christian rehabilitation center called Penwell, run by CCF. Guilt for my brother's condition led me to frequently visit him. Visitors were encouraged to attend with the patient at CCF St. Francis to attend Sunday worship. It was also my first time to experience a CCF worship service. The message was about the crucifixion of Jesus. It made me realize my own wretchedness. How could the loving God love me so much that He would die for me? The message of God's grace reminded me of all that my mother taught me growing up. And the lessons from Sunday school. Everything was so clear. I truly understood the gospel for the first time. I cried throughout the entire message. And at that moment, I prayed and asked the Lord for forgiveness and genuinely committed my life to Him. I joined a discipleship group and regularly attended Sunday services. My wife had been observing me and started to see changes in my life. Months later, she began to join me in Sunday services, and we eventually joined a couples day group. We vowed to consistently obey God's word in our daily lives. But despite this, problems continued to shake our family. First, as a consequence of not having finished school, I had challenges providing for my family. Second, my wife, who was already studying law prior to us attending CCF, failed the bar exam twice. Lastly, what pained us most was the diagnosis of our 2.5-year-old son with mild autism. This came with fears that he may never speak, have no friends due to poor social skills, and never learn the ways of life. Despite these challenges, my wife and I had unexplainable peace. For her third bar exam attempt in 2014, I saw how hard Mayel studied. But this time, she surrendered everything into God's hands. By God's grace, she passed. Praise God. Our son Yeshua, whose condition we committed to the Lord through daily prayers, is now in a regular school with strong eye contact and good communication skills. Praise God. He is also serving God in various ministries and is consistent top student in his class. He has become a responsible and independent boy, surrounded by many friends, whom we once thought he'd never have due to his condition. And as for me, I honor God by pursuing college through the financial help of my mom and eldest brother, who never gave up on me. However, just as I thought everything was going well, they both unexpectedly died within a span of 1 year. My pillars, my protectors, both went home to Jesus. Despite our grief, we continued to honor, serve, trust, and obey God. In 2024, I graduated and earned my college degree in architecture, all by God's grace. As for my older brother Jem, he was released from Penwell Rehab Center mid-2015. He is now faithfully serving in the family ministry in CCF North EDSA, and he and his wife are leading a discipleship group as well. Looking back, we can only praise God for how He has honored our humble obedience. Mayel and I have been married for 16 years, and last year we renewed our vows. We are also blessed with 3 wonderful kids, Yeshua, Dream, and Promise. My wife and I have been leading a couples D group for the past 10 years. We are also serving in the worship and family ministries of CCF North EDSA. My name is Jonas Flores. I was once a lover of the world,
but by His grace, the Lord has enabled me to live a life of real faith. To Him be all the glory forever and ever. Let's conclude. Ano napansin po ninyo? There are two visible marks ng living faith natin. May compassion, may holiness. Kasi we would not allow ourselves to be defiled by the world. Kaya po makakita ho natin na mayroon pong socially compassionate at morally distinct ang Christians. And let me just end by saying this. Di ba? Parang pag narinig nyo undefiled, sa kasal kasi, and I like what Pastor Ricky did this morning, sa kasal kasi, ang isang sinusot yung trahe de bodang puti. Di ba? Nakatakip yan. Kasi ang heart, di ba? Naalala ko sa kanta, "Here comes the bride, all dressed in white." Di ba? Kasi they are undefiled, they're pure. Malungkot lang ngayon kasi iba ngayon ang kanta na eh. "Here comes the bride, 3 months inside." Medyo malungkot na. Kasi hindi nila na-appreciate yung pag-iintay. Yung iba nga mas malala pa eh, baby beside. So, kaya ang challenge pa rin sa atin is to remember that we are what? The bride of Christ. And the heart is one day, when that wedding comes, we would be presented as in undefiled bride before the Lord. Di ba? Ang sarap isipin that one day, as a church, the bride of Christ, kaya sabi niya, let us rejoice and be glad and give the glory to Him. For the marriage of the Lamb has come, and His bride has made herself ready. It was given to her to clothe herself in fine linen, bright and clean. For the fine linen is the righteous acts of the saints. Which is, because we're righteous, we act righteously. Why? Because of the word, that the very seed that has placed upon our hearts will always continue to bear fruit. Mari magtaka kayo, paano pastor, ang liit lang ng prutas ko? It doesn't matter. Ang masama, yung buong buhay mo, fruitless. Dead faith yon. Pero ang nakita ko, yung faith na yan is a growing faith. Minsan, 30 folds, 60 folds, and 100 folds. Kaya the mere fact you're struggling because you want to do the will of God, you know you are truly a Christian. But if not, and you're comfortable sinning against God, and you don't have any love and eagerness for the Word of God, then perhaps either you're sick or dead in your faith. And don't presume na kay Lord ka. Kakaintindihan? Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Mga kapatid, God is giving always a chance to really come to Him and to take Him seriously. Alam nyo kaagad kapag isang bagay ay doon ang nakita mo yung iyong sarili. If you're always thinking about money, always thinking about anything lustful and not the things of God, alam mo na yung puso mo is fed by that evil thing. But if you're serious with God, you will feed with the words of God. And it's not only to hear, to read, but to obey. Because real faith, obey God's word. You don't take it lightly. You take His words seriously. You are eager to hear it. You're eager to follow it. And you are eager to entrust even what you are disagreeing about. You're willing to submit yourself to Him because He is true and He is righteous and He is just. Thank you, Lord. Kapatid, alam mo ang iyong kalalagayan. Kung sa palagay mo, may sakit ka spiritually o kaya naman ay patay ka pa in faith, God is speaking to the dead and the dead will be given the ability to hear. Kaya ka nakakarinig ngayon. But don't take it as in for granted. Be serious. Be humble. Kung ikaw ang kinakausap ng Diyos ngayon, magpakumbaba ka, taas mo kamay mo sa Panginoon, Lord, make me alive. Let me desire your word. Let me be quick to hear, slow to speak, and slow to become angry. Sige po, wag ko kayo mahiya. Yes, taas mo kamay mo sa Panginoon. Yes, hallelujah. Yes, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. If there's something that God wants you to repent about because of the word of God, taas mo to sa Panginoon Diyos. Thank you, Lord Jesus, as you see these hands raised.
And I pray for those who raise their hands, will you please invite Jesus into your heart? Lord Jesus, the very word of God, I accept you into my heart. I accept you to be my Lord and my Savior. Thank you for dying on the cross for me. And thank you, Lord, that you rose again from the dead to give me a new life. And I don't need to remain dead. Help me, Father God, to live out the salvation I received from you. Thank you, Lord, for your salvation. Thank you, Lord, for your love. Thank you, Jesus, for accepting me as I am. And thank you that you will change me, Lord, to the person that you designed me to become. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. And Lord, I pray for everyone in this room. I pray to empower all of us, O God, with your Holy Spirit, and allow us, O Lord, to obey your word, Father God, with your power. For we are weak, but you are strong. Thank you, Lord, that with you, as we abide in you, and your words abide in us, you promise us, Lord, that whatever we ask, it shall be given us. We love you, Lord, because you first love us. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Magandang araw, CCF family. Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Gerald Orgasan Vidal from Big Exalt Ministry at ngayon po ay kasama po natin ang atin pong speaker na si Pastor Bong Saking upang sagutin ang ilan sa inyong mga katanungan. Magandang araw po, Pastor Bong. Kamusta po? Magandang araw din sa Gerald. Mabuti naman po sa biyaya ng Panginoon. Handa na po ba kayo sa aming mga katanungan, Pastor? Sa biyaya ng Panginoon. Okay, simulan na po natin. So para po sa ating unang katanungan, sa panahon ng aktivismo at pagiging vocal online, paano po ba namin malalaman kung naayon po sa salita ng Diyos ang aming mga ginagawa? Ayan, napakagandang tanong yan. Kung maalala mo sa James 1:19, maliwanag ang sinabi, be slow to speak. Meaning, pag-isipan mo muna yung iyong sasabihin. At ihambing mo sa salita ng Panginoon Diyos. Kung di ka sigurado, humingi ka ng payo dahil ayon din sa salita ng Panginoon, if there's the more counselors, there is safety. So, kung hindi ka maliwanag sa mga bagay-bagay, hindi masamang i-apply mo kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Maraming salamat po. At para naman po sa ating pangalawang katanungan, Pastor, ano po ang pagkakaiba ng pagiging relihiyoso sa tunay na pananampalataya? Ayan, sa Biblia, pag ginamit mo yung salitang religyoso, it's something to do with your practice of your belief. Kaya nakasama yun yung iyong pananampalataya. Yun yung expression ng iyong pananampalataya. Kaya nga, nasasalin din yun ng salitang worship. Kung tama yung worship mo, tama yung pananampalataya mo, ito dapat ang action mo. So it has nothing to do with the group. No? Kasi minsan ang tingin natin sa atin kasi ang word na religion, grupo, hindi ganoon. Bagamat yun ay ginagamit na common sa atin, pero yung sa gamit sa Bible, ito ay patungkol sa iyong stand or conviction. No? Kaya kung tama yung pagsamba mo, sabi na tama yung pananampalataya, tama yung aksyon. So magkaugnay yun, yung religion na yun. And kung sapat na po ang pananampalataya lang, ito po yung ating pangatlong katanungan, Pastor. Bakit sinabi ni James na faith without works is dead? Ayan, ang pinag-uusapan dito ni James, hindi siya salungat doon sa pananampalataya na mahina, pananampalataya na parang lumalago pa lamang. Siya ay tumutugon sa mga patay na pananampalataya. Kasi sabi niya, dead. Kasi ang patay na pananampalataya, walang bunga yun. Ngayon, kapag totoo yung pananampalataya, magbubunga yun. No, hindi mo pwedeng pilitin yun. Kasi kung ang pananampalataya mo ay abiding ka in Jesus, and sabi ni Jesus, he who abides in me will bear fruit. Di ba? At yung fruit na yun, maybe 30, 60 folds, 100 folds. So, kahit na maliit yung bunga, kung sa tingin mo, hindi ikaw ang tinitira ni James. Yung faith natin kay Jesus, yun ang nagdidikta sa atin. Ganun pa man, paano tayo nakakatiyak na yung faith na yan ay buhay na faith? Di ba? May bunga yan. Kaya nga, faith without work is dead. Di ba? Kasi kung patay yan, hindi magbubunga yan. Kaya patay yung pananampalataya. Maraming salamat po, Pastor Bong, sa pagsagot ng aming mga katanungan. And that's it for Sunday Fast Track. God bless everyone.